Miss Grand Philippines Emma Tiglao, grabe ang dating, arrival pa lang, pasabog na, mga Indo fans nag-react, sobrang OA daw. Sa arrival pa lamang sa Thailand ng mga candidates, ay talagang pasabog na si Miss Grand Philippines 2025 Emma Mary Tiglao. Sino ba naman ang hindi magpapasabog ng todo kung kasabay niyang lumapag sa airport ang Miss Grand International Reign ng Queen na si CJ Opiaza, at starting from day 1 of activities ay talaga namang pasabog at walang no when to pick sa katawan ang pambato ng Pilipinas dahil all out sa performance, at syempre all out sa pakikipagkaibigan at pagpapasaya sa mga kasamahan. Makikita sa mga videos na marami siyang laging kasama doing dancing, chit-chatting, or even making TikTok or Instagram videos. May mga videos pa na nagpapakita na hindi lang siya malapit sa mga co-candidates niya, kundi maging sa mga fans. There's some videos showing fans calling her on her first name, unlike other candidates who they called on their country sash. At sa tuwing pumupunta sila sa venue of event, talagang di magkamayaw ang tawag ng pangalan ni Emma from different fans, not only from Philippines. Napakarami ring Thai vlogger ang love siya na interviewin, dahil dito, tila lalong lumalakas ang kumpiyansa ni Emma sa kanyang sarili kaya lalo niyang ginagalingan sa bawat activity at talaga namang nag-stand out siya in every segments. Dahil dito mas natutuwa ang kanyang mga fans from Philippines siyang a back-to-back chance of winning. Pero kung natutuwa ang mga Filipino fans, meron din namang nagagalit at nambabash. Isa na dito ang ilang Indonesia fans. Ayon sa kanila, napaka-OA ni Miss Philippines sa kanyang kilos, ekspresyon at pananalita kaya malabong siya ang manalo. Sinabi rin nila na hindi ganoon kaganda si Emma, kahit ang lakad ni Emma ay pinapuna rin nila. Well, Miss Grand International ang sinalihan nila, not Miss Universe, at mas lalong hindi Miss International. Kaya expected muna talaga ang pagiging OA. Maaaring nasasabi nila na OA si Emma kasi ang pambato nila na si Vina ay hindi ganoon kaplakado bilang MGI candidate, hindi kasi siya katulad ni Ariska Putri Pertiwi noon na talaga namang todo bigay, ngayon ay may pagtitimpi siya, para siyang nasa Miss Universe pageant na fierce pero may control, which is Barca makulangan si Mr. Nawat Itchara Grisel, noong nabet niya ang ganda ni Vina, kasi isa siya sa pinili nito na top 10 to win the crown. But if she has no energy to perform well until the end like the other past winners baka di siya pala rin makapasok man lang sa top 5, dahil sa MGI, overacting while interacting with people around you will lead you to the crown, pero kung sa ekspresyon ng mukha, hindi natin alam bakit minsan nakangiwi si Emma, but kahit ngumiwi siya ay maganda pa rin siya saka at least hindi naman niya inaaway ang mga co-candidates niya. In fact out of 77 candidates, 10 of them voted for her to win. Isa na nga dito si Miss Pero, na matapos tulungan ni Miss Indonesia na itulak ang wheelchair niya ay si Miss Philippines Emma Tiglao pa rin ang pinili to win the crown if not her. Anong masasabi niyo rito? OA nga ba si Emma Tiglao? O sadyang di lang matanggap ng Indonesian fans na mas magaling siya kesa sa pambato nila na si Vina? Please, comment down. Please like and subscribe. Thank you.